Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Sikan. Ako si Abel. At ako si Yahya. At ito ang Off the Books. Dito, pag-usapan natin ang mga karanasang accountancy students. Alamin natin kung paano nagbabalanse ang isang accountancy student sa kanyang buhay tulad ng pagbabalanse niya sa balance sheet. In today's episode, pag-uusapan natin ang mga defense mechanism mo laban sa stress bilang accountancy student. So, ano-ano nga ba ang mga defense mechanism na meron tayo? Una, acting out, avoidance, conversion, denial, identification, projection, regression, depression, schizoid fantasy, at saka splitting. So una is yung acting out. States you that the performance of an action considered bad or antisocial. So sa tingin nyo, ano kaya ang acting out? I think na yung acting out is yung yung usually ito yung sa bata na kapag hindi niya nakuha yung gusto nila, instead na sabihin or magsalita na inilalabas sila through action. Usually nasa pagbawala o pagsisigaw-sigaw na yun yung sa tingin ko. Agree din ako, parang ganyan din yung pagkaintindi ko sa acting out. Next is the avoidance. Nakasaad dito na ang avoidance is refusing to deal with the encounter unpleasant objects or situation. So, sa tingin nyo, ano yung avoidance? Sa tingin ko, avoidance is yung the word itself, avoidance. Parang iniiwasan niya yung mga problema kaysa sa harapin niya. For example, like yung score niya sa exam, like hindi na lang niya tingnan para hindi siya ma-stress. Magandang example din dyan is yung kapag kunwari na alam niya na bukas is mag-exam na, pero like wala siyang energy para mag-review, so instead na mag-review, gumagala na lang para iwas din sa stress. So, the next is the conversion. It indicates the growth of physical symptoms that cannot be defined by pathophysiology or physical injury. So, sa tingin nyo, ano yung conversion? Yan naman yung kapag kunwari na kapag hindi siya yung action or like yung nagiging physical symptom siya kunwari na sa sobrang kaba mo or sa sobrang anxious mo, sa sobrang kaba mo na kunwari na during performance kumakanta ka, biglang yun nga dahil sa kaba mo bigla ka napiyo, yun yung physical symptoms. Though symptom siya, hindi niya need ng medical yun nga certificate para diagnosis ba para masabi na ito is conversion. Pwede ding magandang example dyan is, for example, nagre-report ka tapos biglang naramdaman mo sumakit yung tiyan mo. Dahil yun sa stress. Diba? Anxiety. So, the next is denial. It is the refusal to accept reality or fact, acting as if painful event, thought, or feeling did not exist. So, sa tingin nyo, ano yun? Denial. Yun, the word itself, denial. Dinideny niya yung mga nangyayari. For example, is yung score niya sa majors, nakita niya bagsak. Sinasabi niya na hindi yan bagsak. Papasa ako next. Ang ganun. Usually na yung nabaro natin. Alam, bagsak na. Kaya pa ito. Ang ganun. So, the next is identification. It is the condition where a person develops a behavioral pattern by observing others. So, sa tingin nyo, ano yung identification? Okay, so sa akin, para sa akin na yung identification, yan yung mga time na kapag may nakikita ka na iniidolo mo and gusto mo yung kasuotan niya and dahil iniidolo mo siya, ginagaya mo yung kasuotan niya. So, para sa akin yung mga identification. Pwede din naman sa hindi lang sa pananamit, pwede din yung mga yung asal niya, like yung kung paano siya mag-act, na ginagaya mo din yun. So, the next is the projection. Nakasaad dito that it involves taking our own unacceptable qualities or feelings and ascribing them to other people. Sa tingin niyo, ano yung projection? Projection na yan yung kapag dito, yung bad traits mo, pinaproject mo na yun din yung bad traits ng iba na usually yung defense mechanism mo kapag
may tao na hindi ka gusto na ina-apply mo yung bad quality mo sa kanya. Kunwari na, ikaw na tamad kang tao, kunwari lang, na kapag yun nga, dahil tamad ka, tapos let's say nakakuha ka ng mababang score, dahil yung tamad ka, hindi ka nag-review. Ngayon, may nakita kang iba na mababa din yung score, parang project mo na tamad din to. O tamad din to na hindi siya hindi siya nag-review. Where in fact, na baka may ibang dahilan kung bakit mababa score niya, baka siguro dahil sa family problem. Hindi ganun. Next is the regression. It is a situation where an individual adapts to earlier levels of psychosocial development. So sa tingin niyo, ano yung regression? Yung regression naman, para siyang yung acting out, pero instead na yung action, dito naman yung lumalabas is yung childlike behavior mo. Kunwari na, let's say, may sinabi yung isang tao na hindi mo nagustuhan, na parang, yun nga, dahil hindi mo nagustuhan, like, na-offend ka, na yung childlike behavior mo is like, nagtampo ka, hindi mo siya pinapansin. Yun nga, very childish yun. Isa siya sa, yun yung pagkakantili ko sa regression. So, parang tantrums, pwede din gano'n. Hindi, parang ano siya, parang yung, tawag dito, Pero pwede na yata yun, nagtatampo. Oo, nagtatampo. Tapos pwede din na yung biglang iiyak ng malakas. Kasi hindi niya nakinakaya yun yung sa regression. The next is the repression. In this, undecidable ideas or impulses are blocked subconsciously. So sa tingin niyo, ano yung repression? Para sa akin, yung repression, isa yung mga unwanted thoughts mo or mga ayaw mong isipin yung problema pwede sa school, pwede sa bahay. Tinagkapunan mo na lang siya ng mga ibang thoughts, like ibang thoughts. Naisip ko dyan na yung kapag tawag dito, kunwari na biglang nakita mo yung result mo, kumagsak ka, tapos umuwi ka, masama loob mo. Kasi syempre iniisip mo, bumagsak ako na yun nga, para mabawas yung stress mo, ginawa mo na lang is nanood ka ng TikTok para mawala sa isip mo yung yung bumagsak ka. Na-refresh siya by watching TikTok. Next is the schizoid fantasy. It is the act of building internal security into one's imagination to avoid troublesome condition. Sa tingin niyo, ano yung schizoid fantasy? Usually nagagawa ko siya yun kapag maganda siya for me kapag kasi naliligo na yun nga, minsan na kapag naliligo ako, parang in-imagine ko na singer ako. Iba na, yun nga na parang subconsciously na lang siya na siguro dahil sa mga pangyari prior to that na baka na-stress ako na hindi ko na siya maisip na biglang kapag naliligo ako napipili ko na lang na singer ako. Ganyan din ginagawa ko paminsan pag nagsisigar. Wala naman kumakanta, The last one is the splitting. In this, polarized views of self and others arise due to intolerable conflicting emotions. Sa tingin niyo, ano yung splitting? Splitting. Para sa akin is parang splitting ka kung ano yung inaasal sa ibang tao mo, yun na din yung sa tingin mong ugali niya or traits niya. Hindi ba yun Di ba, for example, like, kumari, yung teacher niya, binigyan ka niya ng maganda grades, sabihin mo, itong teacher na to, siya yung the best. Tapos, pag binigyan ka naman niya ng maliit na grades, sabihin mo, ito yung pinaka-worst na teacher. Parang yung para sa akin. Yung sabi dito na yung polarized view siya, parang yung kapag nanonood tayo ng movie, usually merong heroes, tapos meron yung villains, na yung kapag hero ka, always good, tapos villains din, always bad. Mag-ano siya, parang na-apply siya dito kasi na yung, kunwari na yung sa mga prof, na meron pang, like, pinapolarize mo yung prof, meron mga mababait, meron mga atero, kunwari ba, ito yung mga prof na doon na maganda magbibigay ng grades, tapos may mga prof naman na, ang pangit, or yung hindi mo gusto magturo, tapos parang yun nga, na-polarize mo na ito na,
always pangit yung naging Worst things yung one, yeah. Worst na talaga yung inisip mo sa taon na to. Ngayon tapos na niya enumerate ang mga defense mechanism, isi-share namin ang aming coping mechanism at identify namin kung anong klase defense mechanism ba siya. Ako na mag-start. I think yung sa akin na kapag na-stress ako, usually at night after mag-review, na usually yung how I'm feeling that time na siguro parang malas ba yun. Minsan na nag-notes ako sa FB notes tapos sinasabi ko kung ano yung nafe-feel ko. Pero in a very, tawag ito, in a very Different way. hindi naman like yung, anong tawag doon? Yung parang code na eh. Hindi ko lang tawag doon. Parang, ayun, nag-notes ako ng encrypted message sa, yung nasa notes. Pero yun na, yun talaga yung nafe-feel ko that time. So, what do you think yung defense mechanism niya? So ako kahit parang acting out. Bakit? Kasi imbes na sabihin mo, lalabas mo na lang through actions. Ikaw? Ako na, depression. Bakit? Kaya gusto mo makalimutan yung mga problema. Ganun ba yun? I mean, kasi ginagawa ko siya na kapag like, ipopost ko lang. Pero nabigay ko pa rin siya. I-post ko lang. Pero sa pag-post ko yun medyo parang, medyo nakapagpalubag-loob yun sa akin. Pero hindi ko gets, pero nagagawa ko lang siya. So, depression talaga. Ako kahit acting out. Mm. Sa akin naman is, ginawa kong coping mechanism is, for example, like yun, kita kong maliit yung score ko, nagiging positive na lang ako, like, sabihin ko, sige, bawi na lang ako next exam or next quiz. Like, gawin ko na lang yung best ko na mas pabutihin yung ginawa ko ngayon. Ginawa ko dati kaysa ngayon. For you guys, ano kaya yung defense mechanism niyo? Ikaw na. I think the regression ata. Ha? Regression. Motivation? Bakit regression? Regression. Kasi Kasi yung regression na yung child, yung dahil sa stress na lumalabas yung childlike behavior mo. So, bakit yung Child behavior. Hindi, balik ka. Or baka ano ba siya? Akin na I think na ano siya. Hindi, ano talaga siya, denial siya. Kasi, yun nga, in-ignore mo yung fact na, dahil bumagsak ka, it is something negative, pero instead na inisip mo something positive. At the same time na, at least na naging inspiration mo para in the future na mas pagbutihin mo. Ganun. Parang ganun na naging malilit ako, like parang dinaya na siya. Ikaw, ano yung sa'yo? Sa iyo naman, ano yung Coping mechanism mo? ako, ginagamit yung coping mechanisms. Naglalaro lang ng online games. Para makalimutan yung mga maliliit kong score sa ulit ko. So, bali para siyang Para avoidance. avoidance. Ako pwede din siyang depression. Hindi kasi kapag depression na, ano yung sa atin yung iniisip. Ay, hindi siya. O while yung avoidance, ano yung sabi mo? Avoid one daw. Imbis na isipin lang niya, naglalaro na lang siya. Yung isipin mo na, okay. So, depression nga. Depression. Depression na siya kasi yun na, kapag ayaw na lang isipin yung yun nga. Kasi it's a negative thought kasi na bumagsak ka na, yun nga, siguro papalupag-loob mo na yung naglalaro ka ng tayo guys para manimutan mo na bumagsak ka. Ayan guys, so tapos na namin ibahagi sa inyo yung mga defense mechanism namin. Kayo ba, ano defense mechanism niyo? Sana may natutunan kayo ngayong episode na ito. Kung may topic accountancy students na gusto niyong pag-usapan, comment lang yan. Sama-sama tayong makipagsapalaran dito sa Off the Books. See you in the next episode. Bye!